Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Meron. Magandang gabi. Si ano to? Si Ganda. Ate Sabina? Sabina. Ayun. Magandang gabi po sa iyo at sa lahat po. Nandito po ba si Bro Wendell? Kasi sabi ng kaibigan ko, mag-follow up tanong daw po siya. Kasi yung tinanong ko sa iyo, pinarinig na niya doon sa nayon. Tapos may iba daw na naniniwala. Tapos may iba daw na questionably pa. Kasi hindi daw, sabi nila pag yung tinanong ko 'di ba tungkol po sa tama yung yung tungkol sa paano sila magtatanim yung ganun, tapos ang tanong nila paano na daw kung hindi sila maniniwala o gumagawa sa dati nilang gawain. Paano sila? Kasi nasanay na sila na ganun. At saka, hindi daw sila gumagawa ng mga ritual na ganun, wala daw silang ani. Wala daw silang, sabi ng kaibigan ko, dapat may cares kayo. Dapat nasa state of grace kayo para dinggin sa Panginoon nung mga dasal nyo. Sabi nila, paano daw kung hindi sila yung mga ritual nila hindi nila gagawin, tapos Ibig mo sabihin yung spirit of divination, yun po ang mga tanong nila. Ibig mo sabihin na kung wala silang ritual na gagawin, walang ani? Opo, yun po ang sinasabi nila, tapos hindi nila alam kung ano yung Brother Tata, spirit of divination. Brother Tata, Hindi nila alam. Brother Tata, yung ganyang kaso ba infested ng area? Sir, on that instance, audio ko brother dito, dahil sa muli ko ipalay. Brother, putol-putulan boss mo, brother. Ayusin mo, signal mo. Check ko, baka may na dito, may na sa ating tinga. Nakakat naman ng signal, baka sabihin sa settings ko na iba. Anong gagawin para gumaling yung ng signal ito? Putol-putol eh. Yun, kung walang ritual, walang ani, may demonyong nagko-control na niyan. Bakit? Pinapatay ang kanilang palay para hindi sila magkaani pag hindi nagritual. Ang dapat nilang gawin i-deliverance ang buong area, tapos ipa-bless sa pare. Ipa-deliverance sa pare ang area at ipa-bless sa pare ang area. At pagkatapos nun, wag nang magre-ritual. Yun na? Lahat ng occult o contamination nila, i-renounce nila lahat yan para yung demonyo na nagko-control ng kanilang palayan lumaya sa lugar. Dahil sa sinabi kasi, kung walang ritual, walang ani. Sabihin na oobligar silang mag-ritual para magkaani. Di ba? May demonyo na yung lugar na yon. Ang gawin ninyo, tumawag kayo ng bishop o ng pare, ipa-deliverance ang buong area,
Tapos ipa-bless ang buong area at lahat ng mga mangangani, mga magsasaka sa lugar na yan, mag-general confession lahat at i-renounce ang kanilang occult involvement. Pag ginawa nila yon, kahit na wala pa silang gagawing ritual, patuloy ang kanilang ani, magbubunga. Nag-gets mo, te? Apo. Tapos, paano ba i-explain yung sinasabi mo dati na divination? Yun, yung pagri-ritual, divination yun. Okay. Mm, kasi nahihirapan yung kaibigan ko na mag-explain kasi hindi siya pinaniniwalaan. Yung pinaniniwalaan ng nila, yung mas maraming alam o mas nakakaalam. Yun po. Yung Eto, yung pinakinggan nila yung pinasak ko na video, kinat yung video na tanungan natin, tapos pinarinig niya, tapos yun, may iba daw naniniwala, tapos yung iba, questionably pa. Kaya ngayon, nag-follow up question naman sila, yun po ang sinabi. yun, so, yun sa mga nagiging questionable, nako, nagiging ano kayo, nagiging under na kayo ng kanyang kapangyarihan para lang yung ganito, para lang yung ganito, ang cellphone, ginawa yan para gamitin ng tao. Di ba? Para gamitin ng tao ang cellphone, ginawa yan. Pero, kapag makontaminate ka, kakalaro mo ng ML, nagiging under ka sa cellphone mo. Sa kanila, ganun din. Nademonyohan talaga yung lugar, whether they like it or not. Yung pala sa sinabi na hindi magbubunga, hindi mag-aani, walang ani pag walang ritual. Ano na yun kontrolado na yun eh. Yun ang nagiging reason para sila na blackmail. Kung walang pera, sumbong kita. Lalandad ko yung baho nyo, parang ganun ba? So, contaminated ang area, ang gawin na lang nila doon, ipa-deliverance ang buong area, lahat ng magsasaka, general confession, hindi masama ang kumpisal. Ang masama, yung lalayo sa pare para magkumpisal, yun ang masama. Pero magkumpisal, hindi yan masama. Magkumpisal, tapos magpa-anointing of the sick, kahit na walang sakit, pa-anoint pa rin kayo. Pagkatapos, tanggap kayo ng Eucharist, magpamisa kayo dyan sa lugar ninyo, ipa-bless nyo yung buong lugar ninyo. At wag na kayong magri-ritual. Pag napalayas ng demonyo niyan, patuloy na ang inyong ani kahit na walang ritual na nangyayari. Pag may lumabag na isa, muling magbabalik yung demonyong yun at kokontrolin na naman uli kayo. Dahil siya yung parang ikaw ang magsabi sa kasamahan mo na balik kayo sa pagriritual. Ganun yun, te. Ate, Okay po. Salamat, Bro Chendo. Okay, thank you. Oh, thank you, Ate Okay po. Salamat. Okay, thank you, Ate Sabina. Yan, no? Okay. So, balik na naman ulit tayo sa Zoom. Mamayang alas 9, pagpasok ni Padre, lahat ng caller nasa Zoom na pero open camera. Yung sa mga hindi alam yung Zoom link, pero nasa Messenger room, tingnan nyo lang yung chat box. Nandoon, nakapost sa chat box ang Zoom link para makalipat kayo sa Zoom. Pagdating niya ni Father Darwin. Okay, dito naman tayo ngayon sa Zoom uli kay Buddy Romel. Ba't ka nakarisan, Buddy Romel? Buddy Romel, Yes, bro. Hindi pala naririnig. ba't ka nakarisan, bro? May tanong ka? Ay, hindi kanina pa yan yung hindi ako na unmute. Ako, Kasi akala ko. Sige. Dito tayo ngayon kay ate, kay Tony. Okay, Tony, good evening. Hello? Tony?
Tony, 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 Tony. Please unmute ka na, Tony. Tony! Hello? Tony! Hindi ba ako naririnig ni Tony? Tony! Yuhu! Good evening bro. Sandali bro. Ayun! Ano, busy may ginagawa pa. May report Ah, kasi sa school. Sandali lang. Mamaya na lang siguro. mamaya ka na. Oh, sige. Oo, kasi may report pa sa school na sa online eh. Okay, mamaya na daw. So, kung balikan siya Okay. mamaya, lipat na Pasensya lang lang po. lipat na lang tayo dito kay kay Ate Josie Tenyo. Ate Josie. Hello po, good afternoon. Hello, te, good Diyan evening, te. po, dyan po. Oh! Pwede ba halimbawa pag-deliverance ng yung area, yung Bukid. Oh, Pwedeng kami lang. bukid, i-deliver na sa inyo? Kung gaya yung area, kung maliit lang naman, hindi naman yung bali may lang kami lot doon. Alam ko na parang, syempre sa mga lolo ko pa yun eh. So, kami kasi ang na panunod. Kaso lang, parang obvious talaga siya siguro bro na contaminated kasi alam mo naman mga matanda noon nung mayroong mga ganun-ganun. Alam mo bro, yung sa tatay ko pa, gumagawa sila ng palayan doon, okay naman yung kita. Ngayon, nung namatay yung tatay ko, wala na. So, meron kaming strange doon na ah, since mga bata pa kami, meron kaming yung mga fruit-bearing trees na ang tagal na, siguro mga 50 years, bata pa ako eh. Nandun na yun, hindi talaga namumunga. Tapos nung syempre, ah, alam mo naman na parang yun na ang confusion na yan is na-neglect namin. So bago ko lang nasabihan yung kapatid ko na ganun ang gagawin at ako din is nangungumpisa na rin ako. Alam mo ba yung last year nagbakasyon ako. Syempre, sabi ko, ano kaya itong mangga na to? 50 years, more than 50 years na. Nung ngayon na bago lang, ngayon na, last month lang, sabi na pamangkin ko, may namunga yung mangga. Siguro, alam mo, parang, sabi ko nga, hindi naman pwede natin putulin kasi ang sayang din na makakashed pa. So, ang gusto ko is, lagyan na lang ng mga drafted na mga sumbaga, sumpayan ba. Ngayon sabi ko, wala, namunga siya. So, ibig sabihin siguro yun is talagang yung blessings talaga is mayroong nakakablock. Kasi hindi mo naman masasabi na wala siyang nutrients doon. Hindi mo naman masasabi na walang tubig. Kasi yung bukid namin is kami lang ata may portion na mayroong yung tubig. Yung source of, meron kaming doon, well. Kumbaga, may bomba kami, ginawa na nga na bomba. Merong tabay, kumbaga. So, ang lang doon is, gusto ko siyang ipa more on deliverance kasi alam ko meron talagang naging contamination nga. Kasi, biro mo naman na that long years, almost 60 years na siguro yung mangga, hindi talaga namunga. As in, ngayon lang. So, parang sabi ko siyempre may dasal na tayo dito, nagdadasal ng mga intergenerational link, ng mga dasal natin. So, parang sabi ko is, baka nga, through prayers, medyo nawawala na yung mga contamination. So, gusto ko lang to make sure is, ipa-deliverance yung area kasi gusto ko naman mananim-tanim doon. Lalo na kung halimbawa mag-retire na gano'n. So meron kasing place doon sa may Tabay, bro, na kinakatakutan nila kasi sabi na meron ng malaking ahas doon. So, yun, para siyang nagiging forest na doon. Pero, yun ang first source of water namin doon, part na yun eh. So, gusto ko lang kung pwede ba kami lang ang personal na mag-deliverance or di kaya pwede
Sige, tanongin na si Brother Wendell. Natatakot naman ako kung anong gagawa. Tanongin si Brother Wendell dyan. Brother Wendell! Si Brother Tatay, hindi ko marinig dahil putol-putol lang linya niya. Okay, maraming salamat, Bro Jendo. Tungkol sa katanungan, kung pwede ba sila mag-deliverance sa naturang property, yung may-ari, meron man silang natural authority over sa kanilang property. Pero ang problema, kung gaano kalalim ang infestation sa area. Dahil ang infestation ay hindi yan, kung napakinggan ninyo si Father Nonet Legaspi, mas matagal siyang tanggalin kaysa demonic possession. Oh. Yung infestation, sabi ni Father Nonet Legaspi. So di natin alam kung gaano kalalim. Para masiguro, mas mabuti na yung parish priest ang mag-deliverance sa area dahil sa naturang area para mag-protekta sa mga lay. Ang mga lay pwedeng makapag-deliverance, pero ang problema lang kung gaano kalalim na ang infestation sa area dahil may posible na kung gaano kalalim ito, mas malala din ang tinatawag na retaliation. Rajendo? Yun. Yung kanina, Brother, sige, Ate Josie, follow up. Pwede ba yung kahit na hindi siya exorcist priest? Yes, pwede. Parish priest, pwede. Kanina lang, nag-deliverance kami ni Bro Tata, kasama namin yung parish priest na hindi exorcist, pero nag-assist lang kami para gabayan kung anong mga ritual, anong gagamitin sa dahil siya ang parish priest, siya ang authority. Ano po yung dapat naming dadalhin po yun doon, Bro Wendell? Yung halimbawa, may kailangan bang dalhin na yung mga Benedictines or ano yung pangalan? Exercise salt, dapat marami yung exercise salt. Maraming exercise water. Yes, pwede yung Benedictine exercise medal na pagkatapos ng deliverance dahil may depende kasi kung malalim na talaga ang infestation, may ibang ritual na gagamitin para sa deliverance na wala sa ritual ni Father Jose Francisco Siqueya. Nasa malaking ritual yung ginamit namin kanina kay Father Winston Cabading, no? Ancient ritual. Wala sa kay Father. Depende kung gaano kalalim. Dahil yung i-deliverance namin, may mga bata kasing na possessed dahil itinuturo nila na may makita sila sa naturang puno. So, infested talaga. Kaya yung ritual na yon ang ginagamit at ang buong paaralan, ang parish priest mismo ang nagsagawa ng prayer, ginamitan niya, kahit hindi siya exorcist, pero ginamit niya ang Pope Leo XIII na pwedeng gamitin sa hindi exorcist. Pope Leo XIII? Okay. Sige po, salamat po, Bro Wendell. Yun Okay lang po, you're welcome. Thank you po, Jando. Ayan, thank you sa iyo, Ate Josie. Yun, yun, no? So, lipat naman ako ngayon sa messenger room na naman uli. Sige, messenger room. Good evening. Oh, sino to? Si
Okay, Sunny Lumangkad. Ako may isi-share ko ba ako? Hello bro, Hello? narinig ba? Okay Oh, ba? naririnig ko, Hello. bro. Sige, go ahead. Ah, sige pa, may mag-feedback man. Naririnig ko sa live, bro. Go ahead. Okay. Ako ay isang nagtuturo doon sa barangay namin doon sa Titapan. Umpisa pa lang ng klase at tinuturuan ko yung mga bata kung na magsimba, umpisa hanggang mag-rosaryo kami every Wednesday. Meron kayong din pinakumpisan ko ng mga bata ko. Pagkatapos, dumating ang araw na first week this month lang, parang nagtataka ako, bigla na lang 5 sa aking mga bata ay sumakit ang kanilang tiyan. Parehas, no? Parehas sila ng sakit. Tapos dinala namin doon sa center. Wala namang problema. Normal naman ang mga nila, katawan, yung health nila. Iniwanan ko yung mga iba doon. May pagbalik ko, may isa na naman na parang naharas din. Hindi na normal. Wednesday nangyari, Friday nangyari yun, yung tinatawag ko kayo dyan do. Pagkatapos, sinasabihan mo ako na dapat umpisa, dapat mag-salat at nag-advise ng mga prayers. Pagka Monday, during flag ceremony, yung mga nasumpukan, may mga bata na sumakit na naman ang ulo nila hanggang sunod-sunod silang anim ng bata na parang may demonic harassment. Kasi pinahawak namin ng mga rosaryoan na crucifix, linagyan ko ng exercise oil hanggang dumating ang punto na nagre-react yung mga bata na hindi na sila makakilala ng tao. Bigla noon silang hindi makahawak ng crucifix, hindi makahawak ng rosaryohan. At yung mga takot yung mga kasamahan ko mga guro. Bro, itatanong ko yung sitwasyon na yun, bro, kay siguro kang bro Wendell. Ano ba yung nangyari sa mga bata ko doon sa school? Sa ginagawa ko nila, tinuturuan sila mamuhay na banal, mamuhay ng nasa state of grace. At biglang dumating ang araw na parang naharas sila na-attack sila ng demonyo. Brother Wendell? Okay, maraming dapat tingnan natin sa pangyayaring yan. Tulad kanina, buong paaralan yung dinideliverance namin at mga puno kasama yung parish priest mismo at ang mga guro. At sa diagnostic interview, bakit naharas yung mga bata karaniwan, yung mga bata na may psychic abilities na third eye, naharas at napoposes dahil meron palang grupo ng mga estudyante na naglaro ng Charlie. Ayun. Okay. Kaya mag-ingat din yan dahil yun ay isang pintuan upang maharas. Alam naman natin na ang fallen angels ay parang asong baliw na nakatali. Di basta-bastang makakagat. Pero pwede kang makagat kung ikaw ang lalapit sa nakataling asong baliw. Yan din. Pag may mga estudyante na di alam, nagsagawa ng Spirit of the Glass, nagsagawa ng Charlie at iba pang occult, yon. Kadalasan sa mga mahaharas, yun ding mga estudyante na may psychic abilities na. At kung sakali walang mga estudyante na gumagawa dyan,
malaking posibilidad din at tingnan na itong mga estudyante na nag-react ay meron ng psychic abilities due to contamination. Dahil ang demonyo'y nagtatago sa katawan at tinuturuan sila na mamuhay ayon sa grasya ng Diyos. So, doon, malaking posibilidad nag-react para hindi nila ituloy yung plano na iyayakap sa grasya ng Diyos. Dahil kung yayakap sila, may sakit pala na maramdaman nila. Posible yan. Tingnan kung wala ba mga puno ng kahoy na pinuputol dahil kadalasan yun mangyari. O mga estudyante na nagsagawa ng Spirit of the Glass o Charlie, o kaya ito mga estudyante na ito na nag-react, open ang kanilang psychic abilities at nag-react talaga dahil tinuturuan sila kung paano mamuhay ayon sa grasya ng Diyos. Okay. Okay po, Brother Nel, follow up lang. Ito ay talaga ang ginagawa ko sa mga bata since the opening of the classes na tinuturuan ko sila paano mamuhay ng banal, tinuturuan ko sila paano mamuhay na yung curse natin, yung compassion, adoration, rosary, at saka Eucharist at sacramentals. Tunayan, binigyan ko sila ng rosary guide at cross. Palaging dala-dala nila yan araw-araw. At every Wednesday, 3 o'clock ng afternoon, kami nagro-rosaryo. At kung sa panahon yan nila sila makasimba every sa linggo, sinasabihan ko sila na dapat hindi take ng Hello, Barisani. itong meron din akong isi-7 bata na naharas doon. Nagpunta sila sa mga albularyo, yung mga nanambal, na binigyan daw sila ng holy water doon. Tinatanong ko sila kung saan galing. May kapilya pala doon ng albularyo, may kapilya. Pagkatapos nalaman ko na mismo ang pare namin, yung paroko namin, may regular mass para hello. Sige. May may sinasama pala yung kapilya na Wait lang muna. Wait lang muna ha. Ipa-mute ko muna yung iba. Ipang-mute ko muna yung iba dahil nag-unmute sila. Wait lang muna. Wait lang. Dami nag-unmute na hindi ko naman tinatawag. Okay ha? Sige, go ahead. Go ahead. okay. Follow up po. Yung mga tao, yung mga bata po, nagpunta sila doon sa albularyo. Binigyan daw sila ng tubig, may albularyo na Michael Monteser. Please lang, Michael. yung huli Michael Monteser, wag kang mag-unmute. Michael Monteser. Wait lang bro. Dumadami sila, no? Please lang sa messenger room, wag kayong mag-unmute habang naka-loudspeaker. Dahil ang pangit pakinggan sa live. Please. Sige, Brother Sunny, go ahead. sige bro. Sinasama ko sa parokya namin yung monthly mass doon sa kapilya ng albularyo bro. Ayan, nakasasama pa pakinggan. Hindi alam ng mga tao, pati siguro pare namin, hindi alam yung bawal sa atin yung yung albularyo. Doon meron pang regular mass sa kapilya ng albularyo. Anong masasabi niyo dito, Brother Wendell? Brother Wendell? Okay, una, kung private na chapel yan sa albularyo,
dapat di pwedeng magmisa ang pari. Alam naman natin kung ano ang guidelines para magmisa sa isang chapel. Na yun talaga ay chapel sa simbahang Katoliko, hindi yung private na kapilya. At posible din na ang pare di aware niya na bawal pala ang pagpunta sa albularyo. Catechism of the Catholic Church 21:16, 21:17. Dahil meron gang obispo na ginawa daw niyang second Bible ang Catechism of the Catholic Church. Dating professor yan sa seminaryo, pero okay siya sa albularyo. Oh. Pero, yan. Bakit? Dahil, tama na sa seminaryo, di naman lahat talaga itinuturo na yung occultism, lalo na pag lapit sa albularyo, ay bawal. Maliban lang sa mga appointed exorcist na nagsagawa ng annual seminar, sharing at seminar tungkol sa spiritual warfare. So, isa yan sa posibleng dahilan bakit naharas ang mga bata. Baka may background pa rin sila na nakapunta sa albularyo o mga ninono nila albularyo o kaya may mga anting-anting. Marami talaga ang dapat tingnan kung bakit nasa tinatawag na extraordinary demonic attack ang naranasan nila. Okay. Katlong tanong, Brother Sunny? May place sa Diocese ng Pagadian na nakapunta sa aming area si Father Vince Romanos at hindi na siya nagpunta sa mga batang na naharas kasi alam niya na sa karamihan ay nagpunta na sa albularyo. Ginagawa na lang namin, nag-bless siya ng mga sacramentals, yung exercise water, exercise oil, at saka yung rock salt, yung mga crucifix at mga iba pang articles, religious articles. At binibless niya ang lahat ng buong area kasi may doon, posible daw na infested ang area kasi nakikita sila makain na hinalang mga nilalang doon. Binibless ni Father ni Father Vince Romanos. Ito lang masishare ko sa iyo. Magandang gabi po. Salamat sa pag-entertain ng yung events namin dito. Bro Jando, acknowledge po natin nandito na si Father Darwin. Good evening po, Padre. Ayun, nandyan na Father Darwin, no? Wait lang. Darwin. Wala. Asa man si Father Darwin? Nawala. Nandito na sa kanina, bro. Ako nag-accept eh. Okay. Wala naman eh. Sige. Hello po. Pwede po magtanong? Wait lang ha. Okay po. Wait lang. Wala na si Sunny Lumangkad? Wala na si Sunny Lumangkad. Okay. Isang tanong na lang. Last question, bro. May schedule daw si Father Darwin dito pumunta sa Labi Bacaret kasi gusto na mali daw din doon sa area sa Labi Bacaret. Tulog ba? May schedule si May schedule ba si dapat Darwin sa inindos ng Bible Apostolate sa Sulugbali Bacaret? Hindi ko alam. Kailan ba yun, bro? Pagadian yan. Sige, bro. Pagadian ba yan? Pagadian? Pagadian. Yes. Sa nalaman ko, Brajando, yung schedule na yan,
di final yon, dahil parang Saturday, Sunday at di pwede si Father Darwin. Oh, yun. Basta ganyan mga araw, hindi siya available niyan. Oh. So, ayan na. Oh, Okay, sige. okay na ba yan? Okay, bro. Salamat po. Salamat. Thank you. Okay, thank you.